What's up, my fellow MMA super fans? I'm Nisi Casiano, and today we'll be talking to one of the top prospects in Philippine MMA. Let me introduce the Lion King. Hindi ko nga alam kung nasa tamang team talaga to para tawagin siya Lion King. Ladies and gentlemen, Moises Ilogon M. Finally, nasa MMA super fan ka. Kamusta? Okay lang po. Preparing po talaga sa fight and yun, malapit na po talaga. Konting tiis na lang. Medyo, ano na rin, tuyo na rin kasi nagbabawas din po. Ayun, kamusta? Kamusta yung feeling na finally matagal mo na iniintay to na masasabi mo na makakalabang ka hindi lang sa one championship pero makakalabang ka inside the legendary Lumpini Boxing Stadium on November 3 sa darating na One Friday Fights 39. Ayun, sobrang grateful naman talaga lalo na sa mga taong tumulong na sa likod ko para makaabot ko to, para makapasok ako sa 1 meeting. Sobrang thankful po talaga ako. And ayun, pinaghahandaan ko po talaga to and sobrang excited ako sa darating kong laban po talaga. Ang pinagdaanan mo, hindi biro eh. Talagang gusto mong magkaroon talaga ng MMA career. If I'm not mistaken, ang huling laban mo was in 2018. Dalawang laban under URCC bets. At ang huling nakalaban mo, ito nga si Ellie Fernandez na ayoko mo na magbigay ng hint kung kailan ang susunod na laban. Hindi natin pwedeng sabihin yan. Secret muna, pero for sure, makakalaban din siya sa isang malaking promotion. Ganun muna, bigay nating hint muna sa mga nanonood sa atin. Pero ang tanong ko sa lahat is, hindi biro eh. Sabihin natin, 5 years in the making, o 5 years apart, yung huling laban mo. Gano'n ka kumpiyansa heading into this fight na ang layo eh, layo ng difference pero isang malaking stage kagad yung lalabanan mo. Gano'n ka kumpiyansa, gano'n ka katiwala sa skill set mo na kahit papaano, gano'n ka katagal nag-intay for this kind of opportunity, ay prepared ka to seize the moment. And of course, syempre, na kumpiyansa kang uuwi ka na nakangiti at nakataas ang kamay. Sa part ko naman sir, kumpiyansa naman ako kasi kahit ganun yung nangyari, matagal ako hindi nakalaban. Pero alam mo yung motivation ko para sa sarili ko sir na gusto ko makabalik talaga sa MMA talaga na gusto ko manalo. So pinagsisikapan ko po talaga sa training and uh, physical and mental health. Okay naman po ako kaya sobrang ready po talaga ako sa fight na to. Yung Ang game plan okay na po. Okay po talaga. Ito nga makakalaban mo on One Friday Fights 38. Ay sorry, One Friday Fights 39. Sorry, sobrang dami na kasi weekly nangyayari tong One Friday Fights. Ito nga sa One Friday Fights 39 on November 3 ay makakalaban mo. Ito nga si Cho Jun Gun, o tinatawag na The Tyrant. Kung titignan natin yung record niya, talagang masasabi natin mas eksperyensado kasi ang record niya is 3-2-1, 3 wins, 2 losses, and 1 draw. At already ito nga si Cho Jun Gun nakapaglaro na under One Friday Fights nung September. Masasabi natin lahat the odds are stacked against you. Medyo matagal ka na huling hindi nakalaban ng MMA. Kahit sabihin natin, in between, you represented the national team through kickboxing and Muay Thai. Pero, balikan natin, yung ganitong situation by pagiging underdog motivates you and mas gugustuhin mo nang ikaw yung overlook kesa ikaw yung paborito sa heading into the fight. For me naman sir, any side naman eh. Ngayon na underdog ako, okay lang po eh. Wala akong paki sa ibang tao or sa comment ng ibang tao. Ang inaano ko yung sarili ko eh. Na alam ko sa sarili ko na kaya ko eh. Ayun naman po yung importante, yung tiwala mo sa sarili mo and yung trust mo kay God. Ayun po talaga.
Heading into this fight, ano yung makikita mo, masasabi mo? Of course, syempre, pinag-aralan mo. Nung in-offer sa itong laban na to, of course, syempre, hindi naman siya birong kalaban. Ano yung makikita mo base sa scouting report mo na nakikita mo as bentahin mo in this fight? Um, for me, sir, sa nakita ko, advantage po talaga ako sa striking and sumasabay din po talaga siya sa striking and tignan po natin kung sino yung mas magaling sa amin sa gabi na yon sa striking match namin. Kasi hindi naman din siya nagte-take downs or nagko-control. So, striking match din po din talaga to. Ngayon, ano naman yung aspeto sa laro niya na dapat mong pagkaingatan? Of course, syempre, this is mixed martial arts. Yung ano po siguro, yung turning back kick niya kasi mostly yung nakita kong knockout niya, ganun po yung mga ikot Uh, na strike niya. So, ayun, pinaghahandaan din naman namin po. So, more or less, nakikita mo to, though yung unang laban niya under One Friday Fights, ended by third round submission. Makikita mo itong si Cho Jungan exchanging strikes with you in this fight come November 3. Hopefully, ganun mangyari, makipag-strike siya sa akin. And kung hindi naman, kung idadaanin niya ako sa ground, ready din naman po ako. Pinaghandaan ko din po kahit sa anong aspeto po sa ground or striking, ready po ako sumabay sa kanya. Obvious naman yung optimism mo, tsaka yung excitement, tsaka yung kumpiyansa. Pero gusto kong malaman saan nanggagaling to. Kasi ang layo eh. Ang layo mga kalaban. Ang layo nung huling laban mo. Tapos yung mas eksperyensado yung mga kalaban mo. Baka gusto man natin balikan yung pinagdaanan mo since 2018 up to this date. Kasi malaking bagay ba yun yung nagkaroon ka ng activity with the national team representing the country sa SEA Games, as of course, pero ang nilaruan mo doon is a striking art. At malaking factor ba na sa mga hindi nakakaalam, ICM ay naka-base sa Qatar at siya ay Ayun, nagtatrabaho. as OFW po, as a Oo. coach po. Ayun nga po, Malaking malaking factor ba 'yon? Pag-usapan natin 'yan na parang na yung activity mo tuloy-tuloy dahil you're working with a fitness facility na at the same time nakakapag-ensayo ka tapos kahit papaano in between nung 2018 tsaka ngayon still naging active ka dahil you represented the country in the Southeast Asian Games. Malaking factor ba sa kumpiyansa mo ngayon? for me, sir, hindi naman siya factor for me. Kasi, ayun nga po, yung 2020, dumating ako dito sa Doha, Qatar as nag-work ako as OFW. Nag-end po actually, nag-end po yung career, parang in-end ko po yun dun yung, ano ko, inisip ko na okay na ako dito. Ayoko na Uh, lumaban. Pero, uh, yung family ko, yung kuya ko nag-motivate sa akin na bumalik ka, bata ka pa. And madaming nag-motivate sa akin mga coach ko, mga ex-coach ko dati na kaya mo pang lumaban. Kaya mo pang lumaban. Kaya mo, uh, hindi pa huli ang lahat. Then, yun, nabigyan ako ng opportunity na lumaban ulit sa Southeast Asian and not bad kasi nakakuha pa rin tayo ng bronze medal po. And ayun, unti-unti talagang bumabalik yung kumpiyansa po na kaya ko pa talaga lumaban and hindi pa huli ang lahat. So ngayon, nabinigyan ako ulit ng opportunity na lumaro sa MMA and binigay ni God sa akin to. Binigay niya talaga na naghintay naghintay ako ng matagal, pero binigay niya. Ito, uh. hindi ko talaga sasayangin po. Ipapakita ko din po talaga kung anong meron ako. Kung anong skills meron ako. Ayun po. Masasabi mo ba na you are really meant for you are really meant to do this? Dahil sa pinagdaanan mo kasi layo parang 5 years tapos biglang ulit nandito ka hindi lang sa isang basta-bastang promotion pero one championship agad yung pagbabalik mo. I think I deserve this shot, sir. Mapakita ko rin kung anong meron ako. Kasi, Uh, kasi
5 taon din tong Ah, tinago ko yung ano, hindi ko tinuloy eh. Pero ah, ngayon, I think mas wise yung ano, yung magiging laro ko, mas magiging matalino ako. ah. Ayun, deserve ko din po talaga to. MT mo ba itong one championship is the best avenue for you lalo sa career mo? Kasi apart from being a mixed martial artist, eh, hindi naman natin mapagkakaila na isa kang stand-up specialist. And of course, yung focus ng one these days ay nakafocus sa Muay Thai and kickboxing. Open ka ba sa possibility na yun na parang to switch sports lalong nandito ka na sa one? Oo naman po sir, kung ibibigay ng one sa akin yun, ibibigay ni God sa akin yun, why not? Ah, tatanggapin ko po yun. Ngayon, heading to this fight, paano mo nakikita na how do you see things play out? Ano yung masasabi mong the best turnout for you to really put yourself on the map? And of course, syempre pag-uusapan sino ba si Moises Ilogon? Do you think this is the right avenue to tell the people, to tell the entire country na parang of course, marami kang kasabayan ngayon. Ang pag-uusapan One Championship, Edward Fulayang, Danny Kingen, Jehe Eustachio, the list goes on. Ngayon na parang this is the fight na to really break you out na parang ito 'yon. Ako to, Moses Ilogol. Ito sir sa darating kong laban, gusto ko ipakita talaga na isa din ako sa mga MMA fighter na may potential din sa Pilipinas. And ito yung way ko na maipakita yon na kahit wala ako sa Pilipinas, andito ako, OFW ako, may trabaho, busy ako sa trabaho, pero I still namamanage ko pa rin yung time ko na makapag-training and para makapag-compete dito sa parating kong laban. Ayun, ito yung way talaga sir na maipakita ko na one of the best MMA fighter ako sa Philippines po. So far ito nga One Friday Fights ay marami na tayong nakita na Pilipino. Recently, Carlo Buminaang, Carlos Alvarez from Team Lakay, Fritz Biagtan, nakita na rin natin si Ernesto Montilla, a month ago si Jeneline Olsim. Maraming Pilipino. Siguro huling tanong ko na sa iyo to. Ano ang pinagkaiba ni Moises Ilogon? Ano yung pinakamagandang sabihin natin unique aspect o best aspect ni Moises Ilogon that separates you from them na hindi pa nakikita ng lahat na nanonood every week ng One Friday Fights? Siguro sir, best aspect ko po para sa ano is yung striking ko po talaga and yung puso ko sa laban. Makikita niyo po yan na hindi ako aayaw sa laban talaga. Kahit anong mangyari, laban po tayo. Yeah. Yan ang gusto ko sa iyo, Em. Anyway, Em, we wish you nothing but the best. Thank you so much, Sir Nessie. Thank you so much for your time. Baka meron kang gustong pasalamatan. I'll give you the floor. Ayun na, hindi ko nababanggitin. Thank you sa taong nasa likod ko na makapasok ako dito sa One Friday Night and sa mga taong sumuporta sa akin, sa family ko, sa mga sponsors po. So, hindi ko pa mabanggit sa sobrang dami pero thank you sa inyo. Alam niyo yun kung sino kayo, makikita niyo naman yun. Thank you so much, sir. Have a nice day. Thank you po. Last question. Since kunyari kung manalo ka dito at nasa Qatar ka, tingin mo ba it's a strong case na parang i-consider ka na include ka dun sa Qatar event na gagawin on December 1? Ayun, sir. Hopefully, sir. Manalo ako. Hopefully, bigyan nila ako ng opportunity na makalaro dito sa Qatar. Gustong gusto ko din po yun na makapaglaro dito sa Qatar po. Anyway, Hopefully po. ayun lang naman ang tanong ko. Anyway, that's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe. And also hit the notification bell to stay up to date from all the latest content from the MMA Superfan. That's it for me. See you next time. Peace. Thank you so much, sir.